Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Sa mundong puno ng mabilisang desisyon at bigla ang hinuha, madalas tayong nadadala ng ating bugso ng damdamin. Ang simpleng hinala ay mabilis na lumalaki at sumisira sa mga taon ng pagmamahalan at pagtitiwala na akala natin ay matibay na. Sa isang iglap, ang isang maling interpretasyon ay naging mitya ng pagguho ng isang pangarap na relasyon. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Christine. 7 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang pag-iibigan namin ni Oliver. Isang seryosong inhinyero si Oliver na madalas mabalot ng stress sa kanyang mga proyekto sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ako naman ay naninirahan sa mundo ng human resources, kung saan ang bawat detalye at dokumento ay sinusuri ng may matinding ingat. Akala ko ay kilalang-kilala ko na ang lalaking pinili kong makasama habang buhay dahil sa aming matatag na pundasyon. Subalit ang tahimik naming buhay ay biglang yumanig isang gabi, habang mahimbing sana kaming nagpapahinga sa aming tinutuluyang apartment sa Mandaluyong. Kaswal kong hiniram ang cellphone ni Oliver upang tawagan ang sarili kong telepono na nawala sa loob ng silid. Habang hinahanap ko ang aking hawla ng komunikasyon, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono dahil sa isang papasok na mensahe. Ang pangalan ng nagpadala ay si Faith, isang bagong empleyada sa kanilang kompanya na madalas niyang ikwento noon. Ang mensahe ay napakaikli lamang ngunit sapat na upang mag-init ang aking ulo sa tindi ng kaba at galit. Sabi sa mensahe, "Salamat sa gabing ito, Oliver. Hinding-hindi ko malilimutan ang ating tagpo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang paulit-ulit na binabasa ang ilang salitang iyon sa screen. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa biglang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. 7 taon ng katapatan, mga sakripisyo, at mga pangarap na magkasama kaming binuo ay tila parang bula na naglaho sa isang iglap. Hindi ko na hinintay na magising si Oliver upang humingi ng paliwanag tungkol sa nabasa kong kataksilan. Sa halip, kinuha ko ang aking mga damit, nagpatawag ng taxi ng 10 oras ng gabi at tahimik na lumisan. Dumiretso ako sa bahay ng aking matalik na kaibigan na si Trish upang doon hanapin ang pansamantalang kapayapaan at karamay. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni Trish ng may pagtataka at labis na pag-aalala sa aking itsura. Ibinuhos ko ang lahat ng aking luha habang ikinukwento ang aking nasaksihan sa cellphone ng taong pinagkakatiwalaan ko ng labis. Inalo ako ni Trish at sinabing tama lamang ang ginawa kong pag-alis dahil walang puwang ang manloloko sa buhay. Subalit sa likod ng kanyang mga payo, may kirot pa rin sa aking puso dahil sa bigat ng aming pinagdaanan. Kinabukasan ay sunod-sunod ang pagdating ng mga tawag at mensahe mula kay Oliver na naghahanap ng paliwanag sa aking pag-alis. Lahat ng ito ay aking binaliwala at blinok ko pa ang kanyang mga social media accounts upang tuluyang maputol ang koneksyon. Mas pinili kong maniwala sa galit na nag-uutos sa aking isipan kaysa sa mahinahong pakikipag-usap na sana ay nagbigay linaw. Si Trish naman ay nanatili sa aking tabi upang samahan akong magmuni-muni at subukang buuin ang aking durog na pagkatao. Ang aking araw-araw na gawain sa opisina ay naging miserable dahil ang isip ko ay lumilipad sa aming nakaraan. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan ako ng aking ina na si Mommy Linda upang kamustahin ang aking kalagayan ngayon. Nagdala siya ng mainit na sopas at naupo sa tabi ko habang tahimik akong nakatingin sa kawalan ng aming sala.
Sinabi ni Mommy Linda na ang bawat desisyon na ginagawa sa gitna ng matinding emosyon ay madalas nagbubunga ng pagsisisi. Payo niya ay pakinggan ko muna ang panig ni Oliver bago tuluyang isara ang pinto ng aming mahabang relasyon. Ngunit sarado ang aking isip noon dahil sa sakit at pride na nagdidikta sa aking mga desisyon at kilos. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng balita mula sa aming dating kapitbahay na si Leo tungkol sa mga sumunod na araw ni Oliver. Ayon kay Leo, madalas daw itong nakikitang balisa at pabalik-balik sa aming apartment na parang hinahanap ang aking presensya. Kahit papaano ay may kirot sa aking dibdib sa tuwing naririnig ko ang ganoong balita mula sa ibang tao. Gayunpaman, pinatigas ko ang aking puso at sinabing kailangan kong maging matatag para sa aking sariling dignidad at kapakanan. Ang aking kaibigan na si Trish ay patuloy ring nagpapaalala na huwag nang lumingon sa nakaraan na puno ng sakit. Sa kabila ng payo ni Mommy Linda at ng mga balita mula kay Leo, nagpatuloy ako sa aking buhay nang wala si Oliver. Pinilit kong ituon ang pansin sa aking trabaho sa HR upang makalimutan ang kirot na dulot ng kanyang umano'y pagtataksil. Subalit ang bawat sulok ng silid, bawat kanta sa radyo, at bawat alaala ay tila may kwento naming dalawa na nagpapabalik ng sakit. Hindi ko alam na ang mabilis kong paghusga ay magiging simula ng isang malaking pagsisisi sa dulo ng aking desisyon. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay nagdala sa akin sa isang madilim na yugto ng kawalan ng katiyakan. Lumipas ang 2 buwan at sinubukan kong mag-apply ng bagong routine sa aking buhay upang tuluyang makalimutan ang nangyari. Madalas akong maglakad-lakad sa mga parke sa Quezon City upang mag-isip at hanapin ang aking sarili na nawala. Isang hapon, habang ako ay nagkakape sa isang paboritong cafe, nakasalubong ko si Carla na dati naming kapitbahay at kaibigan. Si Carla ay isang mahusay na beautician na kilala sa pagiging prangka ngunit may mabuting puso para sa mga nangangailangan. Agad niya akong niyakap at itinanong kung kumusta na kami ni Oliver matapos ang bigla naming paghiwalay noon. Sinabi ko kay Carla ang totoo na kami ay tuluyan nang naghiwalay dahil sa nakita kong mensahe mula sa isang babae. Nagulat ako nang biglang seryosong tumingin sa akin si Carla at ikinuwento ang kanyang nalalaman tungkol sa mga naganap noong panahong iyon. Ayon kay Carla, nakita niya si Oliver na umiiyak habang kausap ang kanyang ama na si Daddy Rene sa isang mall. Sabi pa raw ni Daddy Rene, kailangang maging matatag si Oliver dahil sa matinding pagsubok sa kalusugan ng pamilya. Natigilan ako sa sinabi ni Carla dahil wala akong narinig na anuman tungkol sa kalusugan mula kay Oliver bago ako umalis. Dinala ako ng aking kuryosidad at pangamba sa opisina kung saan nagtatrabaho ang ama ni Oliver na si Daddy Rene. Si Daddy Rene ay isang retiradong guro na kilala sa kanilang lugar sa Laguna bilang isang taong may marangal na paninindigan. Pagdating ko roon, sinalubong niya ako nang may malungkot na ngiti at pagtanggap na parang wala kaming naging alitan noon. Naupo kami sa isang tahimik na silid at doon na sinimulan ni Daddy Rene ang pagpapaliwanag ng mga pangyayari. Aniya, ang babaeng nagngangalang Faith ay hindi kalaguyo kundi ang nurse na nag-asikaso sa operasyon ng kanyang kapatid. Nalunod ako sa matinding pagkabigla nang marinig ang buong katotohanan mula sa labi mismo ni Daddy Rene noon. Ang mensahe raw na nabasa ko ay tungkol sa pasasalamat ni Faith dahil sa pagtulong ni Oliver sa medical bills ng kanyang kapatid. Si Oliver ay nagtrabaho ng doble at nangutang pa sa iba upang maitaguyod ang gastusin sa ospital ng lihim. Ayaw niya raw ipaalam sa akin noon dahil alam niyang abala rin ako sa aking trabaho, ataw niyang dumagdag sa aking mga problema. Ang mga gabing sinasabi nitong nawawala siya ay ginugol niya sa pagbabantay sa ospital para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Parang gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon habang unti-unting pumapasok sa aking isipan ang bigat ng aking nagawang pagkakamali. Dahil sa aking pagiging padalos-dalos at kawalan ng tiwala,
Hinusgahan ko agad ang taong 7 taong nagmahal sa akin ng tapat. Tumulo ang aking mga luha habang iniisip ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Oliver habang ako ay nagagalit sa kanya. Sinabi ni Daddy Rene na pilit nilang inilihim ito dahil gusto nilang maging sorpresa ang paggaling ng kanyang kapatid sa amin. Ngunit ang sorpresa ay napalitan ng trahedya dahil sa aking mabilis na desisyon na wakasan ang aming relasyon. Agad kong tinawagan ang aking matalik na kaibigan na si Trish upang ikwento ang aking natuklasan mula kay Daddy Rene. Si Trish ay natahimik din sa kabilang linya dahil hindi niya akalain na ganoon ang tunay na kwento sa likod ng mensahe. Pinayuhan niya akong maglakas loob na kausapin si Oliver at humingi ng tawad sa lahat ng sakit na aking idinulot. Subalit sinabi ko kay Trish na natatakot na akong harapin si Oliver dahil sa hiya at sa laki ng aking kasalanan. Ang pakiramdam na ikaw ang sumira sa sarili mong kaligayahan ay isang napakabigat na pasanin sa dibdib. Bumalik ako sa aming dating tinutuluyang apartment sa Mandaluyong dala ang mabigat na pagsisisi sa bawat hakbang ng aking mga paa. Nakita ko ang mga gamit ni Oliver na unti-unti na rin niyang kinukuha dahil sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay noon. Ang tahimik na silid ay tila nagbabalik ng mga masasayang alaala namin noong kami ay nagtatawanan pa sa sofa. Walang tao sa loob kundi ang aking sarili at ang mga multo ng aking maling desisyon na nagpapahirap sa aking kalooban. Dito ko naintindihan na ang komunikasyon at tiwala ang pinakamahalagang haligi ng anumang matatag na samahan sa mundong ito. Makalipas ang ilang araw ay naglakas loob akong humingi ng tulong sa aming kaibigan na si Mia upang maabot si Oliver. Si Mia ay isang mahinahong nurse sa isang kilalang ospital sa Maynila na may malawak na pangunawa sa sitwasyon. Ipinaabot ko kay Mia ang aking pagnanais na makausap si Oliver kahit sa huling pagkakataon upang humingi ng kapatawaran. Pumayag si Mia na maging tulay sa aming pag-uusap dahil alam niyang pareho kaming nasaktan sa pangyayaring iyon. Itinakda namin ang pagkikita sa isang tahimik na hardin sa Antipolo, Tanaw, ang ilaw ng lungsod sa gabi. Nang dumating si Oliver sa aming tagpuan, napansin ko ang malaking pagbabago sa kanyang anyo at mukha. Pumayat siya at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapakita ng labis na puyat at stress. Tahimik siyang umupo sa tapat ko habang ang hangin sa Antipolo ay malamig na dumadampi sa aming mga balat. Walang nagsalita sa amin sa unang ilang minuto dahil ang katahimikan ang pumuno sa pagitan naming dalawa. Ang mga mata niya ay walang galit, kundi tanging pagod at lungkot na dumagan sa aming 7 taong pinagsamahan. Binasag ko ang katahimikan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pag-amin sa aking malaking pagkakamali at kapusukan. Sinabi ko kay Oliver na nabulag ako ng galit at hindi ko binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang kanyang panig. Humagulgol ako sa kanyang harapan habang inuulit ang lahat ng nalaman ko mula kay Daddy Rene at kay Carla. Pinakinggan lamang ako ni Oliver habang tahimik na pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata nang walang pagbabanta. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang lalim ng kanyang pagmamahal na sinira ko dahil lamang sa isang simpleng mensahe. Dahan-dahang hinawakan ni Oliver ang aking nanginginig na mga kamay at sinabing nasaktan din siya ng labis sa aking ginawa. Anya, handa sana niyang ipaliwanag ang lahat noon kung binigyan ko lamang siya ng kahit ilang minuto ng pakikinig. Subalit ang kawalan ko ng tiwala sa kanyang katapatan ang tuluyang pumatay sa aming matagal ng pinundasyong relasyon. Sinabi niya na kahit mahal pa niya ako, mahirap nang ibalik ang tiwala na nawala dahil sa ganoong uri ng pagdududa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang libu-libong karayom na walang awa. Dumating din sa tagpuan ang aming abogado at kaibigan na si Attorney Jerome upang asikasuhin ang ilang dokumento tungkol sa aming mga naiwang ari-arian. Si Attorney Jerome ay nagbigay ng payo bilang isang kaibigan na minsan ay kailangan nating tanggapin ang kahinatnan ng ating mga desisyon.
Pinilit naming ayusin ang lahat ng mga bagay sa maayos at mapayapang paraan kahit masakit sa aming mga kalooban. Ang bawat pirma sa papel ay tila pagtatapos ng isang kabanata na minsan ay nagbigay sa amin ng labis na kasiyahan. Wala kaming ibang nagawa kundi ang magpasalamatan sa mga magagandang alaala na iniwan ng aming 7 taong pagsasama. Pagkatapos ng araw na iyon ay tuluyan nang nagkahiwalay ang aming mga landas ni Oliver patungo sa kani-kanilang direksyon. Bumalik ako sa aking trabaho habang bitbit ang aral na natutunan ko mula sa masakit na karanasang ito sa buhay. Si Mommy Linda ay palaging nandrin upang damayan ako sa mga panahong ako ay malungkot at nangungulila sa nakaraan. Si Trish naman ay nanatiling matalik na kaibigan na gumagabay sa aking paghilom mula sa mga sugat ng kahapon. Natutunan ko na ang bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad na hindi na kailanman mababawi pa kailanman. Ngayon, madalas akong mapatingin sa kalangitan habang inaalala ang mga panahong masaya pa kami ni Oliver sa aming tahanan. Ang isang chat na nakita ko sa cellphone ay nagpatunay na ang kawalan ng tiwala ay mas mabilis pumatay kaysa sa katotohanan. Sana ay nahanap na ni Oliver ang kapayapaan at kaligayahan na nararapat para sa kanyang mabuting puso at pagkatao. Ako naman ay dahan-dahang bumabangon upang buuin muli ang aking sarili mula sa mga aral ng nakaraan. Ang kwentong ito ay patunay na ang pagmamahal ay hindi lamang sapat kung walang matibay na tiwala. At yan ang kwento ni Christine, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.